Isang high school boy na pangit at mataba ang palaging binubuli sa kanilang paaralan. Isang araw ay natuklasan niya ang isang silid na konektado sa ibang mundo, at dito nag-umpisa ang lahat. Dito ay binago ang kanyang pisikal na anyo at mula sa pagiging pangit at mataba ay naging isa siyang gwapo. Sa mundong ito ay maaari siyang magpa-level up kapag natalo niya ang mga halimaw dito, at ito din ang dahilan ng pagbabago ng kanyang pagkatao. Nagsimula ang kwento habang si Yuya Tenjo ay naglalakad, nakita niya ang isang babae na hinaharas ng ilang mga kalalakihan. Nilapitan niya ang mga ito at sinabihan niya na bitiwan nila ang babae, sabi pa nito. Sinabihan siya ng mga ito kung ano daw ba ang problema nito at wala daw siyang pakialam kung ano man ang gawin nila. Nag-asta siyang matapang, ngunit nanginginig na sinabi sa mga ito na wag daw nila pilitin ang isang tao kung ayaw nitong sumama. Sinabihan siya ng mga ito na siya daw ay mataba at kung may magagawa daw ba ito, tapos siya ay pinagtulungan na bugbugin ng mga ito. Walang magawa ang babae kundi tignan lamang ang lalaki habang ito ay sinasaktan ng mga ito. Pagkatapos siyang bugbugin ng mga ito ay agad ding umalis nang makita nila na may dumating na mga pulis. Tinanong siya ng babae kung okay lang daw ba siya, at siya ay tumayo lamang at sinabi na siya daw ay okay lang, tapos ay agad na umalis. Habang siya ay naglalakad ay naalaala niya ang mga salitang ibinilin sa kanya ng kanyang lolo. Ang mga taong nangangailangan daw ng tulong ay dapat tulungan sa kahit anong sitwasyon nang walang hinihintay na kapalit, sabi ng kanyang lolo. Sinabi niya sa kanyang isip na simula pagkabata niya ay ang salitang iyon na ang tumatak sa kanyang isipan. Naalaala din niya noong panahon na siya ay bata pa lamang ay palagi na siyang binubuli ng kanyang mga kamag-aral. Kahit mismo sa kanyang sariling pamilya ang pagtrato daw sa kanya ay hindi bilang anak kundi ibang tao, dahil daw sa itsura nito. Noong siya daw ay naging elementary na sa kanilang school ay palagi pa din siyang sinasaktan at binubuli ng mga kamag-aral niya. Sa kanyang buhay sa araw-araw, ang kanyang lolo lamang daw ang tanging tao na nakakaunawa sa kanya at nagpapakita ng malasakit. Naalaala din niya na sinabi sa kanya nito, na sa kahit anong pagsubok daw sa buhay ay huwag siyang sumuko at mawalan ng pag-asa. Ang taong may malasakit daw sa iba ay siyang mga taong pinagpala, kaya huwag daw siya magmadali at ang lahat daw ng kabutihan ay may kapalit, sabi pa ng kanyang lolo. Ngunit isang araw ay dumating ang pinakamasakit na araw sa kanyang buhay nang ang kanyang mahal na lolo ay namatay. Sa kanya daw ipinagkatiwala ng kanyang lolo ang lahat tungkol sa bahay. Sinabi niya na ang kanyang mga magulang daw ay gumawa ng mga paraan para makuha sa kanya ang bahay na iniwan nito. Pero dahil matibay ang iniwan na testamento ng kanyang lolo kaya walang nagawa ang mga magulang nito. Dahil sa nangyari na iyon ay pinutol daw ng kanyang mga magulang ang lahat ng kaugnayan sa kanya. Namuhay siya na mag-isa at natuto daw siya na gumawa ng sarili niyang paraan para mabuhay at magkapera. Kinabukasan sa kanilang paaralan ay nalalapit na ang kanilang graduation. Dito ay hinahabol siya ng mga nangbubuli sa kanya, at sinabihan siya na kahit na sila daw ay gagraduate na, mananatili pa din daw ito bilang kanyang punching bag, sabi pa nito. Nakiusap siya na kung maaari daw ay pabayaan na muna siya dahil meron pa daw siyang trabaho at kailangan daw niya ma-deliver ang mga newspaper, sabi niya. Hindi nila pinakinggan ang kanyang pakiusap at sa halip ay binugbog pa siya sa harap ng maraming tao, kabilang na ang kanyang dalawang kapatid. Dito ay humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya na-deliver sa tamang oras ang mga newspaper. Sinabihan siya ng mga ito, na simula daw bukas ay huwag na siyang bumalik at tinanggal na siya sa kanyang trabaho. Pag-uwi niya sa kanyang bahay ay naaawa siya sa kanyang sarili. Na kung bakit daw nangyayari sa kanya ang mga ganitong bagay, sabi pa niya. Umiiyak siya at sinuntok niya ang salamin at sinabi niya na ano pa daw ba ang dahilan na kahit mag-graduate daw siya, ay wala naman daw magbabago sa kanyang buhay, sabi pa niya. Dito ay nagulat siya nang sinuntok niya ang pader ay bigla itong bumukas. Nakita niya sa loob nito ang iba't ibang bagay na koleksyon ng kanyang lolo. Naalaala daw niya na ang kanyang lolo daw ay mahilig umalis at bumabalik ng ilang araw at kapag ito daw ay bumabalik mayroon daw itong mga dalang iba't ibang souvenir. Dito ay nakakita siya ng isang pintuan at nang kanya itong buksan ay nagtaka siya. Pagpasok niya sa pinto ay nag-activate ang system at sinasabi na nag-activate daw ang different world. Sinasabi ng system na ang pinto daw na ito ay konektado sa ibang mundo at tanging siya lamang ang maaaring pumasok dito.
Sinasabi din ng system na ang anumang bagay na makukuha niya sa mundong ito ay maaari niyang ma-convert bilang totoong pera sa kanilang mundo. Naguguluhan pa siya sa kung ano ang nangyayari sa sinasabi ng system, ngunit para sa kanya ay para daw itong video game sa tunay na mundo, sabi pa niya. Ipinapaliwanag din ng system na sa mundong ito daw ay maaari siyang mag-level up sa pamamagitan ng pag-hunt sa mga nilalang na nandito. Dito ay nakakita siya ng sulat sa lamesa, ngunit ito ay hindi niya maintindihan ang nakasulat. Sa tulong ng system ay naintindihan niya ang nakasulat dito dahil meron itong language translation. Sinasabi sa nakasulat na ang sage daw ang may-ari ng bahay na ito, ngunit dahil sa ito daw ay matagal na nawala kaya siya na daw ngayon ang may-ari ng property ng lahat ng nasa bahay. Nakakita siya ng mga sandata at dito ay sinubukan niya ito at siya ay lumabas ng bahay. Inilabas niya ang iba pang mga sandata at sinabi na ito daw ay kanyang maaaring magamit. Ang mga ito ay itinago lang muna niya sa kanyang inventory at gagamitin lamang daw niya kung kinakailangan. Dito ay may biglang nagpakita na isang bloody orc at siya ay sinalakay. Ngunit dahil protektado ng magic spell ang paligid ng kanyang bahay kaya ito ay hindi makapasok kahit ano pa ang gawin nito. Dito ay sinubukan niya na ibato ang hawak niyang spear sa halimaw ng buong lakas at matagumpay niya itong natalo. Nagulat siya dahil nag-level up siya ng 100 at nang puntahan niya ito ay nag-drop ito ng mga item na maaari niyang mapakinabangan. Na-convert sa totoong pera ang ibang drop item na nakuha niya sa Bloody Orc. Kinagabihan sa kanyang pagtulog ay naging balisa siya at hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanyang sarili. Kinabukasan paggising niya ay parang iba ang kanyang pakiramdam sa kanyang katawan. Naninibago siya dahil sa pakiramdam daw niya ay parang tumangkad daw siya at ang kanyang tiyan daw ay lumiit. Titignan sana niya sa salamin ang kanyang sarili ngunit naalaala niya na binasag pala niya ang mga ito. Bumalik siya sa kanyang bahay sa ibang mundo para mag-explore at dito ay nakita niya sa kanyang hardin ang isang uri ng halaman na kayang pagalingin ang kahit na anong uri ng pinsala. Nakakita din siya ng mga halaman na kapag na-harvest na at kapag ininom daw ay maaari siyang maging invincible at ang iba naman ay tataas daw ang kanyang intelligence. Dito ay nakakita siya ng level 200 na creature at gamit ang kanyang spear ay madali lamang niya itong tinalo sa isang atake lamang. Nag-drop ito ng mga item na maaari niyang magamit at mayroon din itong na-drop na isang rare item, ang Necklace of the Black Moon. Ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang daily activity sa mundong ito at dahil sa nalalapit na daw ang kanilang school ay minabuti muna niyang mag-research tungkol dito bago daw magpasukan. Habang naglalakad siya ay may biglang nagpakita na isang goblin elite. Sinalakay siya nito ngunit madali lamang niya itong naiwasan at nagsagawa siya ng isang counter-attack at ito ay kanyang tinalo. Dito ay sinabi niya na sa mundong ito, siya daw ay kakaiba ngunit bukas daw pagbalik sa totoong mundo ay babalik na naman daw sa normal ang lahat. Kinabukasan habang siya ay naglalakad papunta sa kanilang eskwelahan ay nagtataka siya kung bakit ang lahat ay nakatingin sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang classroom ay agad siyang tinanong ng mga nangbubuli sa kanya kung sino daw siya, o kung bago daw ba siyang transfer. Dahil ngayon lang daw siya nakita ng mga ito dito sa eskwelahan, sabi pa ng mga ito. Panandalian siyang nagulat kung ano daw ba ang nangyayari sa mga ito at para daw hindi siya kilala ng mga ito, sabi pa niya. Dito ay nagpakilala siya sa mga ito na siya daw si Yuya Tenju, at ang lahat ng nakarinig ay nagulat ng sobra sa kanyang sinabi. Sinabi ng mga ito na papaano daw na ang isang mataba at pandak ay biglang magbabago sa loob lamang ng ilang araw. Hindi makapaniwala ang mga ito at sinabi na siya daw ay nagsisinungaling lamang. Dito ay agad siyang tumakbo sa CR para tignan ang kanyang sarili dahil hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ng mga iyon. Ngunit dito ay kahit siya mismo ay nagulat sa nakita niyang pagbabago sa kanyang sarili. Iniisip kasi niya na ang lahat ng nakita at naranasan niya sa ibang mundo ay hanggang doon lamang at ang lahat ay babalik sa normal pagbalik niya sa tunay na mundo. Ngunit nagulat siya dahil kahit siya mismo ay hindi makapaniwala sa kanyang bagong anyo. Sa eksenang ito ay tinanong siya ng kanyang mga kapatid kung ano daw ba ang tunay na nangyari sa kanya. Sinabi pa ng mga ito na ang pangit at mataba na tulad daw niya ay nakapagtataka na magbago ng ganon kabilis, sabi pa ng mga ito. Sa pagtatapos ng episode na ito ay may dumating na isang magandang sasakyan at nang bumaba ang sakay nito, siya ay nagpakilala na siya daw ang babaeng tinulungan niya noon.